Okay, welcome po sa inyong lahat. Kamusta sa mga nakikinig natin? We're trying to be casual as possible, dito sa ating... Hindi, nasa ano tayo, sir, Ephesians 2 na rin eh. Kasi 2 naman ang nakaraan. Tuloy lang natin. Maganda yung 2. Kasi dito yung... yung 2:10, di ba, na 2:8 actually, di ba? Tama ba? Yung by grace through faith tayo ay naligtas. Tapos na tayo doon. Oo, yun. Tama ba? Doon tayo nagtapos yung we are saved by grace through faith. Oo, 8 to 10. Pangit kasi, hindi pala pangit. Sorry for the term. Forgiveness, please. Hindi pangit. Ay, sorry. Ito naman. Hindi kasi, itong version na ginagamit ko, ayan, kung sa mga nakikinig na may video, ito yung Pinoy version. Actually, controversial nga ito eh. Kasi parang, parang hindi naman niya maganda yung translation. Hindi lang siguro sanay. Pero ako kasi, hindi ganyan yung... Open naman ako. Saka maganda, parang fresh eh, pag binasa mo. Hindi ka masyadong critical sa ganun, sa mga version ng... depende sa version. Kunwari, ano ayaw mo? Message, tsaka Passion Translation. Merong ganun. Yung message, alam ko, talagang mabulaklak yun. Ayoko yan. Medyo malayo. Tsaka yung... Sobrang kapal siguro ng message translation, ano? Tsaka yung Passion Translation. Ano yung passion? Parang ganun lang din. Parang... Bakit mo siya ayaw? Dahil parang naiiba? Parang naging komentaryo na ba? Hindi maingat yung pagkaka-translate. Parang kumbaga is kung ano yung feel minsan nung nagsusulat na ibang pagre-retell noong statement. Ganun yung ginagawa. May kulay na. Anong pinaka-bet mo? Siyempre, NASB. NASB, yung American Standard. 1995 ba yun or something? O kaya yung pagtagalog, ASND, ang salita ng Diyos Biblia. Oo. Ako kasi meron ako dito New King James. Okay din yung NKJV. Okay din yung NLT SE. NLT SE. Ayun yung mga tips na Sa Tagalog. ASND. ASND. Ang salita ng Diyos. Ang gusto ko yung ang dating Biblia, 1901. Lumang-luma. Oo, kasi yun yung yun yung doon akong Bible yung una kong yung nabasa ko. Nawala nung kasal namin. Ginamit namin nung kasal as props. Nawala. Ang unang Bible ata na nabasa ko Amplified. Ang maganda sa Amplified, naka-parenthesis naman yung mga synonyms or meaning. Yun. Yun naman. Ako, ang gusto ko naman kasi dun sa ang dating Biblia 1901, dahil matagal na siya. So, saka may hilig kasi ako sa mga old na Tagalog words. So, hilig ko yun. Kunwari, anointed, hinirang. Ayun, so parang may ako na parang pag nagbabasa ako, parang, wow. May ganun lang. Preference lang. Yeah. Pero, siyempre, kaya kung wala kang available na ganung version, kung ano yung meron kang Bible, yun yung best Bible na. Parang vaccine lang yan. The best vaccine is the available. Basta ang mag-iingat lang tayo, yung nadidiminish yung mga core doctrine just because of yung pagta-translate na medyo subjective. Oo, sige, gawa tayo minsan ng mga episode about sa mga ganyan. So, ano ba nangyayari sa Pilipinas at sa mundo ngayon, sir? Bago tayo dumako dito sa magandang usapin na to. Maganda kasi ito eh. Yung mga tatakbong senador. Oo nga. Oo nga, mag-election na kasi. Ang masasabi ko lang, taasan yung qualification doon sa mga tatakbong senador. Standard. Taasan yung standard. Kasi kung nasa teacher, ang taas ng standard na kinukuha nila Ang daming mga titig na educational background, yung training, yung sabihin natin, tapos yung may mga NC ba, National Certificate. Tapos pagdating sa politician,
Filipino citizen tapos able to read and write. Legislative ka kasi kapag ganun dapat gagawa. Mm. Pero tingin mo ba, sir, bilang isang simpleng mamamayan, as an observer, Okay. hindi naman tayo expert yan eh. Kunyari, bilang kakatawanin lang natin yung simpleng mamamayan, tingin mo ba kailangan to ng mga batas natin sa Pilipinas? Ano kailangan? Batas. Tingin mo? Maayos naman yung mga majority ng batas natin. Ang kulang sa atin is yung sa execution or implementation. For example, dati namang may mga batas na kung gaano kalawak yung kalsada, 'di ba? O yung mga eskinita na-execute lang somehow. Meron kasing political will si Digong si Duterte that time. Si Digong that time. So kumbaga, yung pros kailangan yun ang isa sa pros niya. Hindi ko siya vinavouch, hindi ko naman siya binoto. Ang point ko lang is yung sa ganung scenario, meron siyang political will. So, pwede pala. Meron palang capability na ma-execute yung mga existing na batas. So, kumbaga, kung ma-execute lang yung existing na Ganda batas, sana, daming benefit eh. Though, syempre, may mga ilan na parang outdated or kulang or sabihin natin. kailangan i-amend. Oo. Pero sa mga ganung bagay, majority, okay naman. Kunwari, yung sa mga, yung tinatanggal yung tambucho or whatever, binabago yung, yung maingay. May batas naman sa ganon. Anong ayaw mo sa mga tumatakbo? Anong mga pet peeve mo yung ngayon sa mga senatorial? Yung parang hindi pa Nababanas ka talaga. yung parang hindi pa man din nananalo, walang malinaw na direksyon kung saan nila gustong yung Pilipinas. One time meron ako nakitang mga videos na ini-interview si Willie. Ano ang sabi niya? Ayun Ano po po kay Gretchen, ewan ko. Basta ang lang siya, ano po ang batas na magagawa nyo? Pag binalik niya yung tanong. Ikaw tatanungin ko, ano ba? Doon naintindihan ko naman na siguro magiging daan siya kung may mga batas tayo na gusto. Ang point lang kasi is, hindi pwede kasi na yung parang ganon na style. Kasi ibubuli ka noong ibang mga officials or officers na matagal na doon sa larangan na yun kapag wala kang masyadong sabihin nating expertise sa area na yun. And nakakalungkot lang sa iba, nakakatulong naman sila kahit hindi sila politiko eh. Nagtataka lang ako bakit sila nag-aspire. May mga pagkakataon na nagsabi sila na hindi sila tatakbo sa politika pero tumakbo sila. Tingin mo? Doon pa lang, integrity-wise, hindi sila reliable dun sa nagpapaano lang sila, nagpapa-hype. Kahit na. Kunwari sa Canada, pag sa education system ka, yung na-elect or sabihin natin na yung na-appoint or na ilalagay doon na secretary, talaga, parang related talaga sa education yung tinapos. Yung malalagay sa agriculture, related talaga doon yung unlike dito unlike dito na kung sino-sino na lang mailagay na kahit hindi naman related. Siguro ang pinakong pwede lang, God-fearing, yung mailuklok. Tapos, pangalawa, is yung pero naniniwala ka naman dun sa lesser evil na yun ang piliin mo. Naniniwala ako. Kasi parang kapag sinabi nila na lahat naman yan, di ba? Parang lahat naman yan may Kung hindi man siya Christian, at least morally upright. Okay? O hindi to sa pagjojowa, sa family. Okay. So, hindi man siya Christian, at least morally upright. Kung sabihin niya ipupush natin sa secular, yung hindi may hinder din yung karapatan ng mga Christian na mag-evangelize or sa Bible, sir, di ba? Kapag ang nation daw talaga wala sa Diyos, bibigyan ng malupit. Pasaway din na leader. Di ba? Parang yun yung reflection nyo eh. Anong mo? Daming komentaryo na Okay lang naman. Anong take mo dun kay Trump? Ngayon, sa US? Necessary si Trump. Tingin mo? Kasi in chaos sila eh. Di ba may political will din siya eh. Di ba? Ang lang din niya, di ba? Na walang magtuturo na pag may teacher na nagturo na you can be a person,
You can be a person trapped inside a different body pero hindi ikaw yun. Di ba? Pwede kang maban or sabihin nating makasuhan. O may ganun siya. In a snap of a single policy or sabihin natin a statement, meron siyang political will. Mahalaga kasi yung political will. Hindi lang yung may alam, kundi yung Yung merong... gagawin mo talaga. O yung Integridad gagawin kasi yun talaga. eh, no? Yes. Kasi kapag sinabi mong may gagawin ka tapos di mo ginawa, Mm. di ba? Ba't Kung- ka susunod? Walang Ah, pangil ba? yes. Okay ka doon? May pangil dapat? Kailangan Batas. naman talaga. Kasi yung ganun, restraint siya ng ano eh. Restraint yan sa society na di ba, in the last days, the love of many will grow cold. Selfish. Restraint yun eh, para sa selfishness ng tao eh. Kaya kailangan may mga ganun. Kunwari may mga guardrails na tinatawag. Yun. US ano? Mm. Sige, balik na tayo. Sige. Punta na tayo dito. Ngayon, ito kasi, issue to eh. Issue itong about sa Gentiles and all, which is throughout naman ng study natin, is na-explain Yes. naman natin na yung mga Jew may prejudice sa Gentiles and vice versa, di ba? Yes. May ganun. Okay. At dapat kasi, kapag daw Christian, may unity eh, na Okay. babalik sa unity. Totoo naman ba sa totoo yung unity nila? Oo, so dapat may unity. So, ano ba ang nagiging problema kadalasan? Ano ba yung mga strife na yan, yung mga division na yan? Napag-aralan na natin before Okay. sa Corinthians and all, di ba? Okay. Parang, in a way, umuulit siya siguro dito sa Epeso. Okay. No, Mm. sa babasahin natin. Sige. No, Okay. 11 to 12. 11 to 12. Mm. Ayan na. Tandaan nyo yung dati nyong kalagayan, pinanganak kayo na mga hentil at tinatawag na mga hindi tuli. Nang mga nagsasabing tuli daw sila dahil sa ginagawa nila sa katawan nila. Nung time na yun, nakahiwalay kayo kay Christ. Hindi kayo kasama sa Israel, ang bayan na pinili ng Diyos. Hindi kayo kasali sa kasunduang nakabase sa mga pangako ng Diyos sa bayan niya. At namuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Past tense naman. Mm. Tandaan natin na yung trabaho ng Diyos na i-reconcile tayo ng Diyos is hindi lang between individual at kay God the Father. Kasi though, syempre, yun yung Kasama start. yun, oo. Syempre, yun yung Siyempre, una. oo. Ma-reconcile tayo kay God kasi na-separate tayo kay God dahil sa sin eh. Pero ang isa pa sa plano niya is i-reconcile yung mga Hudyo at saka yung mga Hentil. Kasi nagkaroon kasi ng somehow superiority complex yung Hudyo because dahil napaka-distinct nila out of all nations. Oo, yun, Oo. sir. Kasi, di ba, ang dami nilang dietary laws, Oo. bawal sila makapag-intermarry and all, di ba? Tapos sa Gentile naman, Strict. parang napaka-hopeless nila kasi hindi sila mga Jew. Sir, Mm. meron ka bang konkretong sagot? O Ah. kung wala, sabihin na lang natin palagay. Sa Ano inyo yan? tanong ko. Okay. Bakit sa tingin mo kinailangang maging strict ang law ng Israel? It is because sa kanila yung ano eh, sa kanila unang binigay yung law eh, tsaka yung mga oracle, tsaka prophets eh. So, ibig sabihin, sila yung ginamit ni God na example para sa, ano niya, sa, kumbaga, foreshadowing nung gagawin ni God na mga priesthood niya, yung Israel. However, ang problema kasi ng Israel before, naging disobedient yung majority sa kanila. So, kumbaga, nag-stray sila doon sa law, nag-stray sila doon sa word ni God. Kaya, nagdala sila ng judgment sa kanilang mga sarili. Pero because of the promise ni God na hindi niya i-destroy totally yung Israel, kundi lagi siya magkikip ng remnant, talagang yung Israel Kumbaga, supposedly, channel sila dapat. Yeah. Kaso nga lang, imbis na naging evangelistic sila, Mm. parang tayo-tayo na lang. Parang ganun ang nangyari ba? Oo, ganun nangyari. Parang, Tapos, diyan kayo, tas kami na, ganito. yun. Tapos na-miss out nila yung bigger picture Yung si ni God. Christ na. Na-miss out nila yung plano ni God. Tapos naging ano sila parang proud. Ayun. So, ibig sabihin, kahit pala sila, strict sila religiously, Yes. by the law, Mhm. talagang strict, Okay. pwede mong ma-miss yung spirituality, no?
Kasi na-miss out Si mo. Jesus Oo, eh. na-miss Hindi out nila mo na, yung persona ng batas, na-miss out din nila yung persona ng grace. So, para bang sa kanila is nag-devise sila ng, kasi dinagdagan nila yung mga batas-batas eh. Hanggang sa, minecromanage ba nila? yeah, actually, yun. Hanggang sa unreasonable na yung mga pinagdagdag nila na yung, Sample. kasi di ba may written law? Read. Dinagdagan pa nila ng oral law. Oh, yeah. Oh, so nung dinagdagan na nila yung oral law na law lang ng tao na as if na mas mahalaga pa yon or equal doon sa word ni God, doon na nagkaroon ng problem kasi nakorap na. Oh, yun. So, sabi dito, it is a reconciliation ng mga Hudyo at saka ng mga Hentil. Gentiles yung mga hindi Jew. Tandaan natin, bago maging Israel yung Israel, Gentile lahat. Walang sa Diyos. Oo. So, kumbaga, it so happen na may mga pinili lang si God na, Channel nga. yun. Ngayon, Parang daluyan sana eh, no? oo. Ngayon, in desperation ang mga Gentiles. Kasi sila tinatawag na mga uncircumcised eh. Supot. Yung mga hindi binyagan o hindi Supot eh. tinuli. Bakit ano ba kasi ang significance ng pagtutuli? Yung significance ng pagtutuli, it is yung covenant ni God sa kay Abraham, sa So, Israel. Pag supot ka, wala kang covenant kay God. Diyan kayo. Parang Yeah. gano'n. At ang symbolism kasi ng circumcision is ma-expose yung flesh eh. Na yung flesh na yon is nakakaramdam doon sa calling ni God. Yung skin kasi o yung foreskin, nagre-represent kasi yun sa worldliness eh. So kailangan i-cut off yon. Pero ang totoong circumcision kasi ay hindi circumcision ng Panlabas. ng ari ng lalaki. Ang totoong circumcision is circumcision ng puso. So meaning to say, yung repentance ng tao, Yung ma-circumcise siya nagkatotoo sa sana, no? Yeah. Yung ginawa nila sa Oo. labas. Hindi naman natin sinasabi na pag Pinoy ka, okay lang, huwag kayong magpatuloy. Hindi naman. Oo. Culture, Culture lang yun natin eh. Kasi merong by culture, meron naman Hygiene. meron namang by hygiene at meron ding spiritual. Yung spiritual sense kasi nun is yung maalis yung worldliness Parang sa yun nga yung atin. binyag nila. Oo. No? Parang ganun nga ang binyag. Oo. Kaya binyagan. 8 days dapat yung bata bago i-circumcise. Kumbaga, meron silang mababang pagtingin. Yes. Sa mga Ganun din naman hindi Kaya support. ganun nila itrato yung law eh. Na kahit na hindi naman talaga nila ma-obey yung law, pero ganun kagrabe sila mag-ano ng mga tradition. Sa bagay, yung ano pala, no, sir, sorry. Yung si David, di ba, nung kay Goliath, di ba, sino kang susupot? You are ano yan? Uncircumcised. Who are you to Kasi, disrespect God? Parang ganun eh. in di ba? short, ang gusto niya i-point out dito, sino ka na wala kang covenant kay God Yun. na ganyan mo laitin o ganyan mo hamakin yung bayan ng Diyos. So, parang ganun yung pinopoint doon ni ano. Doon ang gagaling. Oo. Para bang sino ka para hamakin yung bayang pinili ng Diyos. So, yung mga Gentile, desperate sila kasi hindi sila yung chosen nation ni God. So para malinaw, sir, kasi parang meron bang gustong magtuli sa kanila? Yes. Sa mga hentil. Para maging Christian. Parang ang pinalalabas kasi doon sa, kunwari sa Corinthians, tsaka sa Colossians. Yeah. Colossians specifically. Kasi nag-start sila by faith and they're trying to accomplish by works eh. Galatian. Galatians ba? Oh, Galatians, sorry. Para bang, sige magiging Christian kayo, pero para maging Christian kayo, daan kayo sa pagiging Hudyo. So parang naging requirement na maging Jew ka muna, or circumcised ka muna. Oo. Pre-Christian. So parang nagiging parang bottleneck ka. 'Di ba? Para maging Christian yung isang tao. Nag-gatekeep ka. Oo. Ganun. Hindi ganun. Mamaya Parang i-explain. daan muna kayo sa amin. Yun. Parang gano'n. Yan, i-explain dito mamaya Sige. na actually yung Jew, hindi siya greater sa Gentile. Yung Gentile, hindi rin siya greater dun sa Jew. Walang ganun. Walang favor. Oo. Hindi kailangan mag-convert ng Jew sa Gentile o ng Gentile sa Jew. I-explain mamaya dito. Sabi nandito, nung Gentile, yung estado nila before
nila makilala si God, they are Christless, stateless, friendless, hopeless, and godless. Oo. So wala silang pag-asa. Mm-mm. Makikita natin yan sa mga literature, for Walang example. pag-asa. For example, yung kanino ba yon? Sige, sir. Kay Virgil ba or Edmond Dante ba yon ng hindi ko sure kung Virgil ba o Edmond Dante. Yung Makakalala yan eh. hindi, alam mo yun, Dante's Divine Inferno. Comedy. Dante's Inferno? Hindi. Divine Comedy? Edmond Dante. Kala- Hindi ko sure. Ba napaghalo ko lang o si Virgil ba or whatever. Basta ang point ko lang, ito yung Dante. linya. Oh, Dante. All he who enter dun sa hell nga, abandon hope. Mm. So parang, yung mga tao na walang Diyos, wala silang nakikitang bigger picture or bliss after ng buhay na to. Because, hindi nila alam eh. Okay? Yung concept talaga na eternity. Kasi, even yung mga Diyos-Diyosan nila, di ba? May tantrums, may iba-ibang mga ugali, may mga negative behavior and pinanood ko yung attitude. Yung Thor. Love and Thunder. Alam mo yan? Yung mga gods yun eh. So, yung mga cruel yung gods dun eh. Di ba? Parang Pero pinatay niya eh. Pero actually, yung pag-portray kasi ng ibang mga gods doon sa comics, hindi siya yung totoong depiction sa culture nila. Hindi, yung sa comics ng Marvel, for example, si Zeus doon. Si Zeus kasi, pero sa totoo lang, si Zeus, tinuruan niya si Thor kung paano gamitin yung Thunderbolt. Dito kasi nag-aaway ginawa sila kasi eh. niyang kalokohan yung Ang weird nga eh. Ang weird nung Okay. Pero anyway, lang naman yun. Sidetrack lang naman. Basta ang point lang doon is, sabi dito, the absence of hope in the face of death is amply attested in the literature and epigraphy of Greco-Roman world of that day. So some people believe in God. Some people believe in God, but they believe He lives in heaven and has nothing to do with this world. Hindi totoo yun. So ibig sabihin, may mga tao naniniwala sa Diyos, pero hindi nila nare-realize na si God may control siya dito sa mundo. Although they knew God, yun din ba yan sa Romans? They did not glorify Him. Pwede, They pero did not thank Him. pwede, pero pwede kasing ganito eh. Hindi ka Christian pero deist ka. Deist. Deist. Hindi theist. Pwede din. Deist. Deist or theist. deity. Pwede din. Naniniwala ka may Diyos, pero hindi siya personal. Delikado din kasi yun. Parang higher power. Hindi, kahit literal na Diyos. Diyos. Ang problema kasi ng ganung concept is, hindi ka pa rin masisave kasi sa ganun eh. Kasi, hindi mo nakilala si Jesus. Meron akong napanood na interview ni Tony Gonzaga kay Bibi. Gandang Hari. Okay. Kung napakinggan mo yon and then, yun nga, di ba, parang nag-struggle si Rustom. Pinatay nga niya si Rustom di ba? Okay. Pinatay niya yung pagkatao. Okay. Para mapanganak si Bibi. And then may term siya doon na the most important thing that I learned this, ganito, in my life is that you have to be true to yourself and to my God. Yun yung sabi. May ganun. Doon siya, naniniwala siya sa Diyos niya. Magkakaiba kasi tayo ng concept ng truth eh. Okay. Parang subjective ang dating. So, totoo ka dun sa emotional arena or aspect ng buhay mo na pinaniniwalaan mo yun kasi yun yung feeling mo. Sige, However, kumbaga yung integrity, sincerity. Okay. Nun. However, sa ibang aspect, kasi ang tao ay hindi lang isang aspeto ng pagkatao niya eh. Sa personal development, may 8 aspect yung isang tao. So, merong physical, intellectual, emotional, sensual, contextual, interactional, nutritional, at saka spiritual. So, yes, totoo ka sa emotional aspect mo, pero binitray mo yung sarili mo pagdating sa physical aspect. Hindi ka truthful sa physical aspect mo. Paano mo lalabanan yun? Kunwari, may ari ka ng lalaki. Sabi mo, true to yourself ka. Babae ako, gano'n. Na babae ka.
True ka siguro sa emotions mo. Sa physical. Hindi. Sa intellect mo. Okay, XY chromosome ka, ganito yung sex mo nung pinanganak ka. So, information, logical. Binetray mo rin yung intellectual mo. So, 1-2. 1-2 na. 1:2. Sa spiritual, anong identity mo kay Yun Christ? na, oo nga. 3. So, sabihin natin na kahit yung 3 lang na yun, wag mo na yung iba pa. Kahit sabihin natin yun na lang. Naging true ka lang sa isang aspect, pero hindi ka naging true dun sa ibang aspect. You still betrayed yourself. Ganda nun. Kaya nga, pag sinasabi ko sa estudyante ko, kunwari, may mga LGBT ako estudyante, hindi ko naman sila discriminate. Ang sabi ko lang, be careful na ang... Meron talagang out na... Sorry. May transgender? Wala. Hindi ko estudyante. Pero meron. Sa ibang section. Yun. Pero yung kunwari, member ng LGBT, sa mga section na hawak ko, meron. Nagkukwento pa nga na nililigawan siya, ganun-ganon. Sa siya? Biological male? biological male. Tapos yung nililigaw din sa kanya, lalaki. O meron naman sa kabilang section. Mukha siyang babae. Hindi. Lalaki. O sa kabilang section naman, babae, nililigaw kapwa babae. Sir, pwede ba mag-cross-dress na ngayon? Ang policy namin, ako personally, hindi. Kung ako'y masusunod. Pero ang policy namin kasi sa school, di ba may batas kasi doon na bawal na bawalan. Di ba? Hindi pwedeng babawalan mo kasi may batas doon. As a Christian, which is, sa tingin ko, yun din yung stand nung, namin, principal. And stand din nung ibang mga, kasi hindi man ako yung magbibigay ng decision. Kasi kung ako'y magbibigay ng decision, no. Hindi talaga. Maganda yung naisip nung dati naming principal na supposedly ina-apply namin ngayon. Kuhanan mo ng letter or consent yung guardian niya. Kahit 18 years old pa siya. Kasi kung guardian niya yung nagpapaaral sa kanya, at least kailangan aware sila na ganito yung ginagawa ng kanilang anak. Kasi institution yun eh. So, pwede kayong magdagdag ng clause pwede kayong magdagdag ng yun nga, yung parang consent. Pwede nyong idagdag yan sa... Oo, may orientation naman ko at may policy na pinag-uusapan naman eh. Oo. Kasi, baka nagko-cross-dress yung anak nila, hindi aware yung magulang kasi nagbabaon ng damit. Tapos, pag nalaman, pagagalitan, mainam na hindi kami yung nag-enable dun sa bata. Sila mismo. Yun. Pero may ganon. May pinayagan naman. Meron. Yung mga magulang na tanggap na ganun yung pagsuot. Okay. Ngayon, so, yun nga, wala daw hope. Pag sinabing without Christ, walang spiritual blessing, walang light, walang peace. Mahaba to eh. Without rest, without safety, without hope, without prophet, without priest, without king. In short, wala talaga. Walang covenant eh. Oo. Dati. Oo. So, this likely includes separated Jews as well as Gentile. For there were also Israelite na outside doon sa commonwealth or common good, not only as foreigners but as lax Jews and lost their part in the covenant. Yes, Moabites. Kasi nga. Yeah. Pero sa totoo, kapatid din nila. Supposedly sana yon kaso nga eh. Pero hindi pure, ganun. Hindi ba? pure. Hindi pure. Kasi ang tingin nila sa mga hindi pure na Jew eh. Yan. So, kumbaga, parang racist pala sila, no? totoo naman. No. Totoo naman. Pala, no? Oo. Kaya nga, in general, ano? In general. Kaya tignan mo yung ginawa ng Israel. Di ba nagkaroon sa ethnic cleansing nung nilusob nila yung Canaan? But remember, wag daw papasok sa isip nila na righteous sila kaya ginapi ng Diyos yung mga kaaway nila. No. It so happened na namumuro na yung mga Canaanites kaya pinarusahan sila ng Diyos. So, ang ginamit niya yung mga Israelite. O yun yung kabilin-bilin nila. Huwag niyong iisipin na righteous kayo or favored kayo or special kayo. Yun ang binilin. It so happened na mga kalaban sila ng Diyos, mga ano talaga sila, mga pagan. Kasi, pag kunwari magsiserve sila sa mga gods and goddesses nila, inaalay nila yung mga anak nila, di ba? Yun din siguro yung dapat tandaan natin. Kasi ngayon, may mga nadidinig pa ako na Christian ako, may nakaaway ako, chinismis ako. Ngayon, kita mo, nagkasakit. Parang ginagawang, huwag niyo akong kakantiin, may Diyos ako nagsusumbungan.
dapat nga hindi mo sinasabi yun kasi, syempre, nung charismatic tayo, para ganun yung thinking Oo, natin. kasi parang kakampi mo nga naman, di ba? Parang Yung, saya-saya, di ba? May yung sumbungan if ka. God is for us, who could be against us? Pero, You do not ang wish ill naman sa iba. ang point nung if God is for us, who can be against us? Parang magkaroon ka ng boldness na gawin yung pinagagawa ni God. Hindi para, sinumpa niyo ako, nireflect ko sa inyo yung sumpa niya. Ginawang parang power eh. Hindi siya ganun. Babalik eh. Hindi siya ganun. If Huwag yung niyang papanggante. if yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos is making us self-centered or is making us na proud o mayabang or sabihin natin na iba yung attitude, mali yung pagkakaintindi natin dun sa salita ng Diyos. Okay. Umabig ka eh. Oo. Next, 13. Dati malayo kayo sa Diyos, pero ngayon dahil nakipag-isa na kayo kay Jesus, inilapit na kayo. Okay. Dahil yon sa pag-aalay ng buhay at dugo ni Jesus. Okay, so ang kausap niya pa rin dito, Gentiles. So Dati far naman, off. dati. Kasi yung far off dito, yung mga Gentiles. Yung near, yung mga Jew. Okay. Pero dahil nga sa ginawa ni Jesus, yung sacrificial death ni Jesus and by His blood, yung malayo is nailapit kay Christ. So, kahit yung mga Jew din, may mga Jew kasi na hindi malayo din. So, sila din. So, hindi lang para sa mga Gentile, kundi para din sa mga Jew. Okay. Ang point dito is... Mawala na yung mga ganyang hirian, ano? Oo. Ang point dito, hindi naman yung madugo o matindi o sobrang tindi ng hirap na dinanas ni Jesus. Ang point dito is yung pagmamahal ng Diyos. Na kahit yung mga nasa malayo, inilapit niya sa kanya. Pwede namang hindi. Pwede namang hindi ganun yung way niya eh. However, without the shedding of the blood, there is no remission ng sin. Kaya, kailangan niyang gawin yun. Yun kasi yung sinet niyang standard. Even sa Old Testament pa lang, foreshadowing na, di ba? Kaya merong pag-aalay ng mga hayop eh, tsaka pagpapatulo nung dugo eh. Tapos yung cleansing gamit sa yung altar. Dugo. Doon nga galing yung holy water na ginagawa sa Catholic. Oo. Supposedly yan, yun eh. Dugo. Dugo. Tapos ang pang ganon yung hyssop, yung tangkay na merong halaman. So, preaching Christ crucified means we preach Jesus full of love, which is sacrificial, giving, and saving love. So, many people suggest different ways to come near to God. So, yung iba, iniisip nila by keeping the law o kapag naging member ka ng isang grupo or ng Jew, para may spiritual elitism eh. Pero ang totoo, ang nagpalapit sa atin sa Diyos, yung Diyos mismo. Diba? And He will draw men unto you. So, ibig sabihin, siya'y gumawa, hindi dahil sa nagpakabuti ka, kaya ka napalapit sa Diyos. Hindi, si God din ang nag-draw near sa'yo, papunta sa kanya. Irresistible grace. Okay. Niniwala ka dun. Yes. So, what Jesus did on the cross, suffering as if He were guilty sinner in the place of guilty sinners, bring us near to God. So, dahil inako ni Jesus yung kasalanan natin, kasi yun yung nagpahiwalay sa atin eh. Inalis niya yung barrier na yun. So, ngayon, dahil wala na yung barrier na yun, nakakalapit na tayo sa Diyos. Okay. 14 to 16. Nung namatay si Christ sa krus, binigyan niya ng kapayapaan at pinagkasundo ang mga Jews at Gentiles. Winasak niya yung pader ng galit na dating naghihiwalay sa dalawang grupo. Hanggang saan? 16. Okay, mabilis lang pala. Binaliwala niya ang mga utos at batas ng Jewish law. Okay. Para bumuo siya ng isang bagong bayan mula sa dalawang lahi na united sa kanya para magkaroon ng kapayapaan. Nung namatay si Christ sa krus, tinapos na niya ang galit nila sa isa't isa. Ginawa niyang iisang katawan ang Jews at Gentiles at pinagkasundo sila sa Diyos. So, ang naging kapayapaan natin is si Jesus mismo. Ilang beses yung binabanggit, Prince of Peace, tapos and the God of Peace, tapos yung siya yung magdadala ng peace sa atin sa book of Philippians, di ba, sa letter sa Philippians. So, ano tong peace na to? Nung i-reconcile tayo ni God sa Kanya.
Okay? Peace be with you. Now, ano yung inalis or ano yung sinira dito? Yung wall of separation. Kasi, dun sa temple ni God, merong separation between hanggang saan lang pwedeng pumasok yung Gentile at yung Jew pwedeng makapasok pa sa loob. So, Hindi inclusive, gano'n. hindi siya exclusive actually. Exclusive naman talaga mga Israelite. Ngayon, Ngayon kasi good governance. Inclusivity. Inclusivity. Ngayon may ginawa si Paul para may sinama siyang Gentile, ganyan-ganyan, nagalit sila, parang binastos daw yung ritual. Ang point lang ni Paul doon is, hindi kay God, wala nang Gentile or Jew So, doon. mahirap din tanggalin. Sa mahirap kanila, talaga. kahit Yes. Christian na sila. Kasi mahirap tradition nila yun nakasanayan. Di ba nga yung Yun. yung kumakain sa kainan. Kaya nga kanina, nung service, sinabi ko yun though culture nung iba sa atin ay magbigay ka lang, magbigay, o breadwinner yung anak, o sige, okay lang, nakatulong ka. Biblically speaking, yung magulang... Enable ka kasi kapag... yung magulang ang dapat may responsibility sa anak. Di ba yun nga ang sabi, huwag pakainin ng tamad. Yes. Di ba? Yan naman. Ngayon, anong ginagawa mo kapag pinakain mo ang tamad? Di lumalabag ka ngayon. At saka nagiging enabler ka nga. So, paano kung may kapansanan o sabihin natin hindi capable? Yun, exemption yun sa rule. Ang exemption is yung too young, too old to work, and then yung mga merong kapansanan. Pero kunwari, capable naman, bakit hindi? Yun, kaya naman yung ganun. So kapag nagkabanggaan yung tradition and culture tsaka yung salita ng Diyos, sana ang dapat manaeg yung salita ng Diyos. Yung namin, sir, yung teacher namin, halos lahat ng teacher namin, ayaw nila sa mga mga programa minsan ng mismong mismong social welfare. Okay. Kasi nga parang dole out Ganun nga. Kaya kailangan mas mainam yung merong pag-e-effort. Yun. Kasi ako personally, nung una hindi ako nakikikuha doon sa mga yung sa mga PWD, mga ganyan. Nung una hindi Nung nalaman ko na yung tax ko napupunta lang minsan sa mga umiinom, mga ganyan. Kasi minsan hindi nasasala. Minsan hindi nasasala maigi Hindi, kasi yan, kapag bumaba na siya rin sa barangay, kung sino ang bet ni Kapitan, siya ang masasama. Yung ibang barangay siguro. Yun. Hindi naman lahat kasi ng barangay sabihin natin na maayos yung sistema. So may mga nakakalusot. So ang point lang doon ay parang nasasayang yung yung tax, ganun. Kaya ang buwis ng taong bayan. Kaya ganun, PWD, nagpapamigay. Entitled naman ako doon. Lugi, middle class talaga, lugi, Actually, pag sino man ang manalo at maibotong politiko, kahit sino pa yan, laging ang merong consequence na makakaranas taong bayan. So, kung ang naboto is yung morally upright at masipag na leader, tatamasahin ng mga... Yun ang consequence. Ang consequence nun is magkakaroon ng maayos na pamumuhay yung taong bayan. Pero kung ang nailoklok is yung self-centered or sabihin natin hindi able or hindi skillful or sabihin natin hindi okay. Hindi kasi pwedeng puso lang Okay? The heart is deceitful. Ewan ko ba? Basta, nadidismaya ako sa pero syempre, ayaw na sa Pilipinas. Ayaw naman nating, not necessarily. Pero sa tingin mo, sir, tumatalino ng mga tao ngayon pagdating sa ganyan? Malalaman sa eleksyon? Malalaman natin sa eleksyon. Siguro yung mga Gen Y tsaka Gen Z. Ayun. Oo. Ewan ko, pero baka kasi perspective ko lang. Pero ako natatalinuhan ako sa natin. Yung sa sumusunod na generation. Hindi kasi, sa ako atin, bibilib ako sa generation natin. Sa atin somehow nagsimula yung mga work-life balance, yung pagbabago ng leadership styles, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, may mga mali din tayong decisions na nag-birth out sa Gen Z. Pagiging entitled. Tayo may kasalanan din somehow sa mga ganun. Na-spoil natin sila. Yeah. Para kasing, dahil yung mga magulang natin, tough parenting, strict, tapos tarong tayo, ayaw natin maranasan yun ng anak ko. Tapos sila naman nung lumaki, na-spoil. Parang gano'n. For example, Asian pa tayo niya. For example, mga ganyan, may mga ganyang cases na bias yung magulang sa anak, tapos sasabihin, hindi, ayaw ko lang maranasan ng anak ko yung ganito, ganyan.
sige, kahit anong statement pa yung sabihin mo na feeling mo, at the end of the day, iba pa rin ang statement ng mga tao sa paligid mo na nakakita ng mas malawak na Na katotohanan. perspective. Kung para sa'yo ayaw mo lang maranasan nila yung ganong bagay, minsan kailangan talaga nila yung maranasan. Ang favorite kong example is yung butterfly na lumalabas sa cocoon. Ayaw mong maranasan na nahirapan siyang lumabas doon sa cocoon. So, ang ginawa nung isang bata, ginupit niya yung cocoon. May fluid pala doon na kailangan mahigop muna nung pakpak. 'Di ba? Para tumibay at saka tumigas yung pakpak. So, anong nangyari? Nakalabas nga yung butterfly. Kaya nga lang, gumapang na lang siya. Stunting ang Oo. nangyari. So, sana, Actually, ganun yan. Merong mga program ngayon dahil, di ba, nag-ano kami ng daycare, pupunta kami sa mga child development centers. May stunting kasing tinatawag eh. Ibig sabihin nun, parang nakawan yung bata ng pagkakataon na natuto. tawag dito, mag-grow sa Yes. lahat ng aspeto. Stunting ang tawag doon. Yung kunwari, minsan, nadapay bata. To the rescue ka kaagad. Kailangan, tricky kasi to sa observation ko Kailangan may mga pagkakataon na wag mong i-rescue agad. Lalo na hindi naman life and death. Hindi baka, pag nagkaanak ka, sir, malalaman mo na yan. Bible na Paano kapag gano'n? pag may mga nanggaganon sa akin, ang sinasabi ko lang, sige po para wala na lang po tayong problem, Bible na lang ipagbasihan natin. Minsan kinukutan ako ng Bible Pag kumot ng Bible, pabanata mo din ng Bible. Bible lang din yung, hindi kasi, gamit mo ginamit na yung Bible, the Bible lang din yung iyaano ko. Pero, ano yung sinasabi naman nilang verse doon? Ha? Ano yung sinasabi nila madalas verse sa gano'n? Nagagamit na ng Bible. Or Diyos. Kahit hindi Bible, yun Diyos. Hindi ko alam ni Lord na mahal ko yung anak ko, yung may mga ganon, gagamit sila ng ganon. Di ba po sinasabi rin po sa Bible, ganyan. Sabi niyo po si Lord Tsaka bias ang batas at bias ang culture ng Pilipinas sa ina, tsaka sa mga anak nila. Bias, pansin mo, laging maternal most of the time. Kasi yung vowsy na tinatawag. Violence against women and children. So bias. Women and children. Ngayon, tawag dito, pero kung gagamitin mo lente talaga yung Biblia, iba no? Iba Iba sa world talaga. Minsan, mapapahiya yung ibang nanay tsaka magulang na akala nila, mahal nila yung anak nila sa standard ng Biblia. Hindi pala. Mahal nila in a sense na even yung pain ng anak nila gusto nilang akuhin, not knowing na may mga necessary pain na maranasan yung anak nila para mag-grow and mature sila katulad mo. Hindi tamang pagmamahal pa. Kaya nga pag ginagamit pag ginagamit na yung mga ganong term na may nakausap ako na single mother na may tatlong anak. Nag-uusap kami sa faculty. Sabi ko, hindi naman iba-iba tatay nun. Ha? Hindi naman iba-iba. Patay na yung father. Widow. Sabi niya, sa tingin naman niya, hindi naman daw siya parang hindi naman niya ini-spoil yung mga anak niya, hindi naman daw siya bias. Ako agree naman ako na hindi siya bias, no? Nakita mo rin. Nakita ko naman na okay naman pinapalo niya, gano'n. Pinagsasabihan din niya. Ano lang siya, soft-spoken. Pero ito sinabi ko sa kanya, pero ma'am, yan ang sinasabi ng lahat ng nanay sa kanilang mga anak na hindi nila ini-spoil yung kanilang anak. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang basihan na hindi mo nga sila ini-spoil. Iba pa rin yung nakikita sa labas. So, yung boses, consider mo yun. I-consider mo rin yun. Kahit di mo paniwala ako. Kahit sabihin natin na sabihin mo, feeling mo, tanda mo, yung feeling mo could be biased dahil ina ka ng mga anak mo. So, kumbaga, kung babalik tayo dito, may ganong thinking ang mga Hudyo na tingin nila hindi naman sila nang do-dominate or tingin nila yung kanila yun tama. Hindi na nga about pagiging Jew o Gentile ang pinag-uusapan dito Yung mga Christian dito, hindi nila nilalabelan yung sarili nila bilang Jew or Gentile. New race sila. So, dito nagtatapos yung usapin na hindi kailangan maging Jew ng isang Gentile at hindi kailangan maging Gentile ng isang Jew. So, rekta sila. Yeah.
ginoin niya yung dalawa na yon Isa sa sila. isang katawan. Oo. Okay. And yun nga Paano yung mga tinawag na culture nila? somehow, kunwari, dominant yung mga Paano kaya Jew. yung multicultural na isang church? Ano? Paano kaya? Eh, di ba sino daw ba yung mature? Oo. Remember, Sa pinag-usapan Corinthians. natin yan sa Corinthians. O de, kung sa tingin mo medyo hindi pa sila ganun ka-mature na natitisod pa sila sa kumakain ng dugo, natitisod pa sila sa hindi tuli. O de, sige, hayaan mo lang. O, yung kumbaga, wag mo ipilit, wag kayong kumain ng ganito. Oo. Kung mabe-break lang yung fellowship nyo dahil lang sa pagkain, I-give up mo naman yan. i-give up mo na lang yung Huwag mo pagkain. ipaglaban, di ba? Pero, back of your mind, alam mo nyo na hindi dyan ang kingdom of God. Hindi yan. Yes. So, kumbaga, inalis nga yung enmity between dun sa Jew and Gentile. Hindi pwedeng isipin ng Jew na sila yung mas angat. Di ba? Tinapyas nga sila ni God eh. Tapos ang kinabit yung Gentile eh. O yun. Tayo ba sa Pilipinas, sir, meron ba tayong racism? Parang hindi racism dahil parang region tayo mag-isip, by region. Racist tayo. Oh, racist nga tayo. Oo, sobrang Pero racist kahit tayo. sa mismong Pilipinas, kunyari, mga Kapampangan. Ay, kaya nga may yan. crab mentality tayo, di ba? Di ba, mga Kapampangan, ganito yan. Mga Ilocano, ganyan. May crab mentality nga tayo eh. Sige, Yun sir, lang. nga natin ngayon. Elaborate nga natin. Di ba kapag Mag-highlight nga tayo dito sa pagiging ng Pilipino. di ba kapag may ginawang disturbing yung isang tao na kunwari napunta sa SM natin, tapos yung mga taga Northern nagpunta dito, tapos mangha doon sa sabihin, ay, sabi nila, wow, ang ganda naman. Tapos sasabihin ng iba, para naman mga taga-bundok to. Oh, di ba? Yung improper behavior. Iba sabihin naman, ano ba yan? Para namang mga taga-baryo na mga baryotic. Di ba? Racist. Ngayon magagalit tayo kapag napoportray yung mga ganong side ng Pilipino sa mga sitcoms. Why? Nagalit nga. Proud tayo eh. Hindi natin nakikita yung pangit na culture. Hindi na sabihin, hindi, Filipino pride. Anything na hindi si God ang maitataas is sinful. Nakakita ka ba ng American pride? Meron ba? Wala. It shows lang din May nakita ka ba ng British pride? Yung pride na British ako or American ako. Meron ba? Tingin mo, saan nagsimula yung toxic na ganyan? Yung parang Filipino pride. Kasi nasakop tayo. Yun. So para bang lagi nating ina-assert yung identity natin bilang Pilipino kasi nasakop tayo ng 100 taon. Tapos third world tayo, mahirap, So parang underdog. ngayon pa lang tayo bumabawi. Parang Pinoy lang kami. Pinoy lang pala ang katapat mo. Ngayon lang tayo bumabawi. Not knowing na because sa kagustuhan nating makilala yung identity natin, naging toxic tayo. Kasi binaba kasi tayo nung panahon nila. Ngayon pa lang tayo bumabawi. Not knowing. Injo, di ba? Ganun eh. Not knowing na nagiging toxic tayo sa ginagawa natin. Napaka-racist natin. So, kunwari, merong Chinese dito, kaya merong Inchik, American. diba? Di ba ginagaya natin Bawal kung na paano daw. magsalita? Bawal pala yung term na inchik, no? Bakit? Ayaw na nila. O the Chinese na lang. Oo. O yun. Chino. Hindi inchik. Chino. May derogatory term din silang tawag sa ating mga Asian Orientals. Orientals. Mga The Southeast yellows. Asian. The yellows. Yellow. As ang point lang is, tanggapin natin, some of us are racist. Di ba, mang trash talk lang sa ibang bansa eh. Isa na sa ML o sa Dota. Somehow may, aminin natin, ano yung humor natin? Some of us, manglait ng ibang tao. Tapos, ang ano pa natin, ang toxic natin na ganon na ibang tao sa mga biruan. Pero ang sensitive naman natin kapag tayo na, no? Tayo na. So, yun yung mga toxicity na kailangan. Kaya maganda yung maganda yung nakalagay sa Bible, our identity is hidden in Christ. Hindi yung pagka-Pilipino ang ifo-front mo sa totoo lang. Nation. Ang ifo-front mo na yun naman talaga dapat is yung pagiging Kristiyano mo. Kasi kung yung pagiging Pilipino mo, tapos second lang yung pagiging Kristiyano mo, mali ka ng orientation. ang magsa-surface dyan, lahat ng culture and tradition ng pagiging Pilipino. So, kumbaga, pag nagkabangga yung tradition and culture ng Pilipino at saka yung pagiging Christian, yung Pipiliin pagiging... mo pala.
Kaya, Crossroads. Sa oo. crossroads, no? Mm. Yan ang pipiliin mo. Yeah. Kaya, hindi yung pagiging Pilipino ang unahin mo. Pagiging Kristiyano mo. Doon nga tayo ni-unite eh. Pero ano ba tayo? Parang Ano? as a whole? Makabansa ba tayo as a whole? Ay, Paano ba? sige, isa-isay natin. Ang nakikita mo. Maka-Diyos. Mak- Nagsisimba ba? Pag nasa simbahan ba, seryoso, nagbabasa ba ng Biblia? Sumusunod ba sa salita ng Diyos? So, X na agad sa maka-Diyos kung ganun lang yung requirement. General. Next, makatao. May concern ba tayo sa mga kasama natin? Halimbawa, sa research lang, gagawa na research, isa lang ang gumagawa, taga-pansit canton lang yung iba sa atin. Oo, ganun. Taga-finance lang, nasa yung pagiging makatao doon. Cleaners, tumatakas pa yung iba, nasa yung pagiging makatao doon. Yung mga nangungurap, nasa yung pagiging makatao doon. Hina-highlight ko muna yung negative tsaka ko yan yung positive. So, ano yung makatao doon? Wala. Next, makakalikasan. Kung saan nga lang natin tinatapon yung basura. Hindi ko bagsak tayo dyan. Hindi, Pilipino. bagsak tayo lahat. Makabansa, nag-a-abroad. Pero pag flag ceremony, nanunumpa tayo sa watawat ng Pilipinas. Na nakikilos ng sabi ng maka-Diyos, makatao, makalikasan, makabansa, pero lahat yung binabiolate Ang natin. mamatay ang dahil sa iyo nga. One time, kauwi ko from Canada, hindi ko kasi alam na ganun na yung pag may kumanta ng, siguro engot ako nung time na yon. Kasi para sa akin, Pilipino ko, pero hindi for a show. Na pambansang awit ng Pilipinas. Hindi ako tumayo. Sa sinihan, hindi ko kasi alam na kailangan tatayo. Okay. Kasi huling show. First time ko nanood na huling, hindi ko alam na kailangan Last full tumayo. show. May sumayaw na taga-itaas. Ay, may nagalit na nasa itaas. Nanonood lang din siya. Nanonood lang din. Tapos, halos walang tao sa sinihan. Parang last full show. Kanon. Unti lang talaga kayo. Bilang Oo. lang. Hoy, tumayo kayo. Madami kayo. Parang, may kasama akong 2-3. Sabi ko, hoy, tumayo kayo. Ikang ganun. National anthem, kababastos nyo. Gumanon. Ako naman, hindi ko nga alam na Kailangan pala. kailangan ko tumayo. Kasi, bata pala ako noon. Kauwi ko lang from Canada. Hindi ko alam na ganun pala sa last full show. Hindi ko alam eh. So, love ko. Ito lang ba ang sukatan ng pagiging makabansa? Oo, minsan parang ano lang eh. Parang, For show. oo, parang, manunumpa na naman tayo ng kawani ng gobyerno. Hindi rin naman tutuparin. Yun. Parang ganun. However, eto naman yung positive. Sige, yan naman. So, babawian natin. So, ang positive naman natin is, hindi tayo yung, kunwari is, pag nag-18 na yung tao, tinataboy na natin. Meron tayong close family ties. Yun naman yung maganda sa kultura natin. Kaso may negative doon at a fault. Minsan kahit na may anak-anak na sa ating pa Yun lang. Extended family na. Most of us may integrity regarding sa, kunwari, iniwan tayo na maglinis ng bahay. Kaya gusto ng ibang bansa yung mga Pilipino. Most of them. Merong integrity. Sir, pero ewan ko. Hindi sa ibang bansa. Oo, kasi pag nasa ibang bansa, Takot sumusunod. kasi tayo. Dahil strict yung, kunwari, sige, gawin mo yan sa Saudi. So ibig sabihin, yung law sa Philippines ang may... Kasi sabi nila kapag Pinoy punta ka sa ibang bansa, disiplina ka eh. Yeah. Pag uwi dito parang... Ganito kasi yun. Hindi naman mali yung batas ng Pilipinas yung execution. Yung will nga, para sinasabi mo. Yung pag-i-implement dun may. Walang nasasampulan eh. No? Yun nga lang sasabi sa'yo. Nireport ko yung, yung tricycle driver Sinend ko sa community affairs, tinext ko pa Sinin lang. Hindi ko nireplyan. Nakita naman. Sinin. So, sabi ko, walang reply kahit wala. Na we will go, Kunwari, nagbanggit ako regarding sa mahalang singil ng tricycle dito sa Pilipinas. Pag may isang tao na nagsabi sa akin na huwag puro reklamo lang, i-report nyo. Ni-report ko, hindi ako nireplyan. Sinin lang ako. Tinext ko din, hindi ako nireplyan. No action. Yun. So, kumbaga, pag may nagsabi sa akin doon, sabihin ko lang, no, I tried, they did not do their job. They did not acknowledge yung So, sabihin, doon pala nakita ko na may mali. So, kumbaga, yan yung mga ilan na Malit tricycle. mas mura pa nga yung Paggabi taxi lang. kapag muulan, mahal. At sinabi ko na PWD ako.
by the way. Wala talaga. Wala silang respeto minsan sa batas. Hindi ko nila lahat. Kaya saludo pa rin ako sa mga tumatawid sa kalsada na gamit is yung pedestrian lane at hinihintay na mag-green yung para sa pedestrian. Saludo pa rin ako sa mga sasakyan na nagbabagal kapag mayroong pedestrian. Kasi yung iba, bumubusina pa na dadaan sila. Hindi the moment na nag-green na at pedestrian is naglalakad, right nila yun. Ikaw kung dumadaan ka, Sa ibang bansa nga daw yung aso kapag pula nakita hindi tatawid. mas may disiplinado pa nga. Galing. Madalas ako tumatawid dyan sa may gawin ng yung barera, yung may one way doon. May mga tumatawid One way naman din. talaga. One way talaga. May mga pasaway na nagtutuloy. May mga ilang pasaway, pero napagtutulungan sila. So, may mga tumatawid ng hindi pa naka-green. So, kumbaga, maganda yung sinabi nung nasa Japan bakit wala naman dumadaan, ayaw pa nating tumawid? Baka kasi may makakitang bata. So, kumbaga, maging magandang example naman tayo sa susunod. Yun ang maganda sa Japan siguro. Na generation. However, Racist talaga. ang goal naman natin dito, hindi para i-resolve yung problema ng Pilipinas. Ang goal naman natin dito is ipakilala si Christ. So, siguro pag nakilala nila si Christ. Kasi racism din kasi sila. Yeah. So siguro tayo bilang mga Pinoy na Kristiyano, Oo. ganun mo i-apply. So, wala nang Jew or Gentile kung tutuusin pagdating sa body ni Christ. Isa na lang. Tayo din, di ba? Bilang mga Pilipino. Huwag Sana. masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yeah. Huwag din masyadong mababa. Kung ano lang. Hindi kailangan Siyempre. na Filipino pride. Yung ultimong may half lang na, kunwari Miss Universe, half American, half Filipino. Filipino pride. Yan tanong, sino ba ni-represent nun? Saka yung mga reaction ng mga YouTuber, mga kumakain ng Chicken Joy, mga gano'n. Di ba? Toxic. Actually, ginagamit nga ng mga influencers sa ibang bansa yung yung pagiging gano'n natin. Oo. Kasi, namo-monetize nila yung views natin. Oo, at saka, alam mo, ang taas ng natin, yung paggamit ng internet. Kaya nga. Napakataas. Cellphone din. 17, 18. So, dumating si Christ at pinreach niya ang magandang balita ng kapayapaan sa lahat sa inyong mga Gentiles na dating malayo sa Diyos at sa mga Jews na malapit sa Diyos. Dahil kay Christ, nakakalapit tayong lahat sa Ama sa tulong ng iisang Espiritu. Ang keyword siguro access. Syempre, dahil ang piniling bayan ng una ay Israel, so sila yung pinakamalapit yung access. Pero nung latter part, binigyan din ng access yung Gentiles. So, wala nang pwedeng magyabang. O lahat na, naka-internet na. Hindi na pwedeng magyabang na, mas marami kaming alam. Hindi. Buong mundo, kinonect na sa internet. So, lahat na may access sa information. No excuse. Tapos ang maganda dito, sa access na to, nag-work yung Trinity. Yeah. Okay. So, una, kanino pinresent yung Jew at saka Gentile? Kay God the Father. Sinong kumilo sa puso nila? Holy Spirit. Sino nag-introduce at naging middleman? Si Jesus. 19 to 22. Yari na. Kaya kayong mga Gentiles, hindi na kayo tinuturing ng mga dayo o taga-ibang bansa. Mga citizens na kayo kasama ng bayan ng Diyos at kasama na kayo sa pamilya ng Diyos. Para kayong building. Tinayo kayo sa pundasyon na nilagay ng mga apostles at prophets kung saan si Christ Jesus mismo ang pinakamahalagang bato. Dahil sa kanya, nagsama-sama ang mga parte ng buong building at nagiging isang banal na temple na para lang sa Panginoon. Dahil sa pagiging united nyo kay Christ, sama-sama din kayong tinatayo para maging bahay na tinitirhan ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit. So, makikita natin dito makikita natin dito na hindi na second-class citizen yung Gentiles. At dahil hindi second-class citizen ng mga Gentiles, walang power or right yung Jew na ipa-convert yung Gentile na maging Jew muna para maging Christian sila. Dahil bagong race yung Christian. Okay? So, na-break na Pangalawa, si Jesus daw yung cornerstone, chief cornerstone. Siya yung nagbabind ng maraming
building blocks or mga hollow blocks para mabuo yung isang buong building. Hindi naman siya random na, sige, dito ka na, dito. Hindi. Si God is nagwo-work sa bawat isang tao para beautifully, bilang architect, makreate yung magandang building, which is yung church. Pero hindi literal na building, kundi yung buong community ng church. Yun. Pansinin mo, kung sa church, merong may sakit, may nilagay si God doon na doktor. Merong may problema sa buwis, o may nilagay na accountant. Di ba? May problema sa finances, may nilagay si God na social. Kailangan natin ng abogado. Parang kahirap maging Christian na abogado, no? Tingin mo. Siguro kapag Lahat naman ng work mahirap po. Tatingin ko din. Siguro depende na lang sa'yo. May kanya-kanyang challenges lang. Susceptible lang sila na So, kumbaga, tayo is templo ng Diyos. Okay. So, dati, yung temple ay physical, ngayon yung temple ay building spiritual. kasi. Ganda nga nung ginamit na example, building. Pundasyon, na sinet ng Diyos. Kaya mahalaga yung church. Kasi body ni Christ yun. Isa-isahin ko Okay. So, the Father makes choice of this house, which is yung church. The Son purchased it and the Holy Ghost took possession of it. So, nahan siya sa atin. The everlasting Father will perfectly reveal to Himself lahat ng watchers sa lahat ng region in His glorified church in race, nature, once wrecked, ruined, but rebuilt in a splendor, grace. Wala nang mas noble pa sa church kasi ito'y temple ni God. Wala nang mas worthy of reverence kasi si God ay nagdudwell dito. Wala nang mas ancient pa since yung mga patriarchs and prophets nagsama-sama para mabuo yung church. Wala nang mas matibay sa church kasi si Jesus mismo yung foundation. Wala nang mas mataas na institution kundi sa church because yung church ang kaisa-isang institution na makakarating sa langit. Wala nang mas perfect and most proportioned sa pagkakabuild ng church kasi yung Holy Spirit ang architect. Wala nang mas gaganda pa na institution kundi yung church because nagsama-sama dito even yung mga pinakadakilang hari at saka yung pinakamababang mga mahihirap. Yan. So kumbaga nagsama-sama lahat. Mga brilliant scientists, mga simplest believer. Wala nang mas lalawak pa sa institution ng church. Bakit? Kasi ang sakop niya is buong mundo. At wala nang mas babanal pa sapagkat ito ay buhay, animated, and inhabited by the Holy Spirit. Kaya kung tayo, wala tayong pag-ibig sa church, hindi natin binavalue with similar value or same value ni Jesus, yung kanyang katawan. Kaya may pakialam tayo dun sa church. Ngayon, wala nang dito. No Gentile, no Greek, wala nang mga Jew, wala nang babae, wala nang lalaki in terms of concern and salvation. Lahat is in equal footing pagdating sa kaligtasan at saka sa glory na ibinabahagi ni God sa church. So, yun. So, kaya pahalagahan natin yung church kasi, yun nga lang, katawan to ni Christ. Yun lang naman. Di maganda. Maganda naman. So, ano kayo ita-title ko dito sa episode na to? Makikita nyo na lang. So, may parting words ka ba? Wala naman. So, yun lang. So, pahalaga natin yung church. Meron pa akong gusto itanong, pero off-cam na lang. Sige. Sige. Goodbye na, guys. Bye.